Makulit na quadruplets ginulo ang proposal ng isang masungit na engineer. Bilang gante, ng lalaki ganitong ginawa niya sa ina ng mga bata na isang magandang single mom. Ako si Adele, 32 taong gulang at isang dating admin assistant sa isang construction company. Ang mundo ko ay umiikot lamang sa trabaho, mga anak kong 4 at sa paulit-ulit na makikibaka para mabuhay. Ito ang interesting na kwento ng buhay ko. Mommy, gusto ko pa po ng fries! Sabi nga ng batang si Arya. Hawak ang maliit na paper cup ng natirang ketchup. Wait lang baby, ubusin mo muna yung nasa plato mo ha? Mahal ang fries dito. Sagot naman ni Adele, inabot niya ang tissue para punasan ng kamay nitong may mantika. Nagkakandara pa ang tatlo na anak na sina Aiden, Ira at si Amos. Lahat ay excited nga at walang pakialam kahit halos mapuno na ng kalat at ingay ang maliit na fast food restaurant. Mommy, look! May balloon! Sigaw naman ni Amos, sabay turo sa mascot na dumaan. Napatingin ang ilang customer. May iba pang ngumiti, pero may ilan din na umirap kabilang na nga ang lalaking nasa kabilang mesa. Seriously? Parang daycare na tong restaurant na to. Usal nga ng lalaki tinanggal ang earphones na suot. Hindi yun narinig ni Adele. Abala siya sa mga bata. Amos? Napalakas ang boses niya dahilan para mas lalong mapalingon ang lahat. Kasabay nun umirap ulit ang lalaking nasa kabilang mesa. Tinawag niya ang staff. Miss, excuse me, can you do something about that? Sobrang ingay. I can't even finish my report. Nataranta ang crew at nagsorry na lamang sa lalaki. Sorry po sir. Sige po, kakausapin ko po. Lumapit ang staff kay Adele. Ma'am, baka pwede pong pakiusap lang na pakihinaan po ang boses niyo ng kaunti at ng mga bata. Napahiya si Adele. Ramdam niyang namula ang tenga niya. Opo. Sorry po Pasensya na talaga. Kids, behave please or we will go home. Naistorbo na sila. Mommy, si Kuya Aiden ininom yung juice ko. Reklamo ulit ni Ira. Akong bumili niyan eh. Sigaw naman ni Aiden at tumalsik pa nga ang hawak nitong straw. Pagkalipas ang ilang minuto tumayo na nga si Adele at tinawag ang waiter. Miss, pabil na po. Ngumiti ang crew. Yes po ma'am, saglit lang po. Sinubukan niyang bilangin ang pera sa pitaka. Dapat sapat yun, kasi hindi naman sila masyadong umorder. Pero nang ibigay na nga ang bill, nanlaki ang mga mata niya. 845? Yes po. 4 na kiddie meal, 2 fries, 2 sundae tapos may large iced tea po kayo. Ha? Baka may mali. Parang may na-charge na hindi sa amin. Sumilip si Silas sa gilid nga ng laptop niya nang marinig yun. Tinawag naman siya ng isa pang waiter. Ma'am, bayad na po pala yan. Napakunot ang noo ni Adele. Ha? Bayad na? Hindi pa po ako nagbabayad eh. Pinaparecheck ko pa po. Nagkatinginan nga ang mga crew. Sir, ito po yung resibo ninyo, right? Sabay abot nga kay Silas ng papel. 845 po, bayad na, via card. Teka, I ordered steak and coffee lang. 520 yun, bakit 845? Gulat nga ni Silas. Lumingon silang sabay ni Adele. Sir ma'am, mukhang napagpalit po yung resibo nyo. Yung card ni sir ang naswipe sa order po ni ma'am. Napasinghap nga si Adele. Oh my God, I'm sorry, hindi ko alam sir. Promise hindi ko sinadya, ibabalik ko po. Hindi mo sinadya, pero nagbayad pa rin ako ng fries at sundae ng 4 na bata. Masungit na saad nga ni Silas. Sir, babayaran ko po talaga. Relax ma'am, hindi naman mamumulubi ang account ko dahil lang sa 845. Malamig nitong tugon, sabay talikod na nga para kunin ang laptop. Nagmamadali na rin naman siya. Pero bago si Silas tuluyang makaalis, biglang nagsalita si Arya. Hawak pa ang sundae spoon. Thank you kuya, ang bait mo po. Napatigil nga si Silas, dahan-dahan siyang lumingon na nagsalita.
Lahat ng mata ng bata ay nakatingin sa kanya. Kids, stop it. Sorry po talaga sir, makukulit po kasi itong mga batang to eh. Pasensya na po. Tumikim si Silas. It's fine. Just next time maybe choose a place with a playground for everyone's peace. Si Adele ay admin assistant sa isang construction company na may shared canteen sa kabilang gusali. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng reports nang napansin niyang may mga lalaking naka-hard hat na pumasok. Isa ron ay familiar at yun nga ay si Silas. Halos maibuga ni Adele ang kape nang makita nga ito. Naglakad si Silas papunta sa mesa ng site manager. Adele, pakikuha nga ng project file si Engineer Silas. Utos nga ng supervisor. Si Sir Silas po? Tumango ang boss niya. Yes, siya yung project engineer ng building sa tapat natin. Nandito siya para sa coordination meeting. Nangiabot niya ang folder sa binata, agad nga siyang tinignan ni Silas para bang matagal na nga siyang kakilala nito. Pero nang nagtagal, 1 segundo ang tingin nito sa kanya. Hello po sir, ito po yung file. Magalang na sa adaman ni Adele. Sandaling napakunot noo nga si Silas bago tumugon. Ikaw yung sa fast food, diba? Yes po. Yung nagka-mix up sa resibo. Sorry ulit doon sir, I was planning to pay you back pero... Pinutol nga ni Silas ang explanation ng babae. No need. I already told you it's fine. Pero nakakahiya po talaga sir eh. Hindi ko naman po sinasadya and... Miss, let's just drop it. It's done. Inangat ni Silas ang tingin mula sa papel. Parang gusto na nga lamang ni Adele maglaho sa harap nito. Pero bago pa nga siya tumalikod, narinig na nga niya ang bulong ni Silas. Next time, double check your bill. Napakagatlabi nga siya. Noted po, sir. Sa kantin habang kumakain nga ng tapsilog si Adele, sumabay sa kanyang kaibigan niyang si Maylene. Huy, di ba yan yung kayo na nagbayad ng fries ng mga anak mo? Nakangising sabi nga ni Maylene. Ang pogi kahit mukhang suplado. Suplado nga talaga. Imagine, sinermonan pa ako sa restaurant parang kasalanan ko yung gulo ng mundo. Sagot ni Adele habang nagkakape. Baka naman, mabait lang talaga pero strict. Strict? Alam mo yung mga taong sinusukat ang hininga mo? Ganun siya, parang bawal kang magkamali. At least pogi. Biro pa nga ni Maylene. Napailing si Adele. Yung pogi na uubos sa ugali. Pero ilang araw ang lumipas tila hindi siya tinantanan ng tadhana. Madalas niyang nakakasalubong si Silas sa hallway, elevator at sa kantin. Madalas rin ay maiksi nga lang ang palitan nila ng tingin. Pero kapag wala itong kausap parang napapansin niyang sumusulip din ito sa kanya. Tanghali na at nasa photocopy room nga si Adele nang biglang pumasok sa room si Silas. Sorry, akala ko walang tao. Sabi nga nito. Hindi po, okay lang po, tapos na rin naman po ako eh. Inayos na nga kaagad ni Adele ang mga papel. Wait, Adele right? Pigil nga ni Silas dito. Opo sir, may tinext ako sa admin group kahapon tungkol sa delivery room. Ikaw ba ang nagasikaso nun? Opo, na-forward ko na po kay Engineer Ramos kagabi yung delivery form na nakuha ko po dun sa room. Tumango si Silas. Good. Napapansin ko you're organized. Tumango-tango si Adele. Salamat po. Pagkalipas ng ilang sandali, papalabas na nga siya ng kwarto nang narinig niya itong magsalita. By the way, yung mga anak mo, they seem happy kids. Napangiti si Adele ng bahagya. Makulit lang po minsan pero oo, pasayahin po talaga sila. That's good. Means you are doing something right. Hapon yun ng Sabado, mainit at maingay ang paligid ng playground, malapit sa mall. Doon madalas dalhin ni Adele ang mga anak kapag may libreng oras siya sa trabaho. Napatingin sa Adele sa anak niyang si Aiden. Tahimik ito kanina pero bigla na nga lamang niyang narinig ang malakas na sigawan mula sa dulo ng mini play area. Hoy! Ang bastos mo
Sigaw ng batang babae na halos kaedad ni Aiden. Sinabihan lang kitang huwag dumausdos dyan. Sinabuyan mo pa ako ng buhangin. Napalingon si Adele. Aiden, tawag niya at mabilis na tumakbo papalapit. Napayuko ang bata. Hindi ko po sinasadya, Mami. Nadulas lang po yung Sandy. Ngunit bago pa nga siya makapagsalita, lumapit na nga ang ina ng batang babae. Excuse me? Anak mo ba tong batang to? Kanina pa tinatapon ng buhangin dito. Wala ka bang disiplina sa mga anak mo? Ramdam ni Adele ang pagkulo ng dugo pero sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Pasensya na po talaga, ma'am. Bata lang po kasi. Hindi naman po niya sinasadya. Di bali po pagsasabihan ko po kaagad. Sinadya o hindi, dapat turuan mo ng manners yung mga anak mo. Ilan ba sila? 4? Napangisi ang babae habang nililibot nga ang tingin ng mga bata. Aba, kompleto ang dami niyo pero teka, ikaw lang mag-isa? Wala bang tatay ang mga yan? You're a single mom? Para bang tinamaan ng malamig na bato sa dibdib si Adele. Napatitig siya sa babae ngunit bago pa nga siya makasagot, nagsalita ulit ito. Ang dami mong anak, pero halatang wala ka namang maayos na trabaho. Hindi mo nga sila natuturuan ng magandang asal. Ramdam nga ni Adele na nanginginig na nga ang kamay niya dahil sa pang-judge ng babae sa kanya. Ma'am, please, hindi mo naman po ako kilala. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Huwag mo po sanang idama yung mga bata sa ganyang salita. Ngunit tumawa lang ng sarcastic ang masungit na babae. Baka naman may sponsor ka? Yung tipong nagpaparenta lang? Hindi na natapos pa ng babae ang sasabihin dahil biglang may malamig na tinig na sumingit sa pagitan nila. Excuse me, ma'am. Sad nga ng boses lalaki. Lumingon silang sabay. Nakatayo si Silas roon at mukhang hindi nagugustuhan ng eksena. Anong problema rito? Sir, this woman. Nagsimula ang masungit na babae pero pinutol ito ni Silas. I heard everything and I think you've said more than enough. Na hindi mo naman dapat sinasabi. Namilog ang mata ng babae. Hindi mo ko kilala, sir. So maybe don't interfere. Hindi na nga pinatapos pa ni Silas ang sasabihin ng babaeng judgmental. Actually, kilala kita. You are one of the subcontractors' wives. Right? Nakita na kita sa site opening last week and if you care about your husband's reputation, I suggest you stop making a scene. Namula ang babae dahil nga sa kahihiyan sa sinabi ni Silas. I'm sorry, sir. Hindi ko naman. Pinutol nga ulit ni Silas ang sasabihin ng babae. It's a public place. And you don't talk to people like that, especially not in front of kids. Putol nga ni Silas. Tumahimik ang paligid. Kahit ang mga bata ay huminto na nga sa paglalaro. Lumapit si Silas kay Aiden at bahagyang yumuko. Okay ka lang? Tumango naman ang cute na bata. Opo, kuya. Hindi ko po sinasadya yung buhangin. Alright, go play with your siblings. Ngumiti ang bata, tumakbo palayo. Sir, thank you. Hindi ko po inaasahan na papatulan po niya ako ng ganun. Ani nga ni Adele. Tumitig nga si Silas sa babae sandali bago sumagot. You don't owe anyone an explanation, Adele. Wala silang karapatang husgahan ka. Sad nga ng lalaki. Sana nga lahat ganyan mag-isip. Ang problema, mas maraming marites kesa may utak. Napasinghap si Adele sa biro nga nito. Sir, first time ko po kayong marinig magbiro. Maya-maya lumapit ang mga bata na si Aria bitbit nga ang Sunday cup. Kuya Silas, pwede po pa ulit kami libre? Natawa nga si Adele, sabay lingon nga kay Silas. Ayan na naman po sila, sir. Huwag niyong pong pansinin, matakaw lang po talaga yung mga yan. Ngumiti naman si Silas at bahagyang umiling. Mukhang hindi ako makakatakas ngayon . Isang hapon, sa site office nagayos si Adele ng mga lumang blueprint at project folders. Napansin naman ni Silas ang nakatambak na ilang lumang blueprint sa gilid ng mesa. May isang umagaw nga ng pansin.
Isang detalyadong layout ng mixed-use building na may kakaibang structural design. Kinuha niya yon at binuksan. Sa kanang sulok ng papel ay nakasulat ang buong pangalan ni Adele. Napatigil si Silas. So, she studied architecture. Nang bumalik si Adele, galing pantry, nadatna niyang hawak nga ni Silas ang blueprint. Sir, yan po ba? Pasensya na, old file lang po yan. Dinala ko dito kasi gagamitin ko po sana bilang sample sa report format. Nagulat nga niyang tanong. Tumaas ang kilay ni Silas. Thesis mo to, hindi ba? Opo. Nung college pa, hindi ko naman po natapos pero ginawa ko po yan mga 5 years ago. Napakunot noo nga si Silas. Hindi inalis ang tingin sa drawing. Architecture? Opo, kaso hindi na po ako nakapagpatuloy eh. Nabuntis po ako nun. Minaliit pang disgrasyada. Pinagmasdan ni Silas ang mga linya at detalye ng blueprint. Itong hawak ko ngayon halos eksaktong pareho sa current design ng project ko sa kabilang building. Ha? Paano po nangyari yun? Sad nga ni Adele. May konting difference lang sa layout pero yung concept, yung structural flow, pati yung mezzanine idea ay parehong-pareho. Tinapik ni Silas ang papel. Impressive. Ang galing mo. Sad nga ni Silas. Hindi nakasagot si Adele. Para bang hindi siya sanay makarinig ng papuri mula rito. Thank you po sir. Pero wala naman pong saysayan eh, hindi ko naman po natapos. Don't say that. Talent doesn't disappear just because life happened. Tinawag ni Silas si Adele sa office bago mag-lunch. May gusto lang ako ipakita sa'yo. Sabi nga nito sabay inilapag nga ang tablet na may bukas nga na 3D model ng proyekto. Ito yung current site plan. I want your opinion. Opinion po? Medyo natigilan nga si Adele. Ako po? Yes. You know the design better than anyone. This is basically your concept, Adele. You deserve to see it come to life. Halos hindi makapaniwala si Adele. Umupo siya sa tabi nito at dahan-dahang tinignan ng digital render. Ang gusali ay halos eksaktong kopya ng dating pangarap niya. Yung gustong-gusto niyang itayo noon bilang thesis project. Ang ganda. Hindi ko inakalang makikita ko ulit to, sir. Gusto kong tulungan kang ipagpatuloy to. May kilala akong architect na willing magturo sa'yo. Maybe you can take review classes during weekends. Kung gusto mo, I can arrange it. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko pa. May mga anak po kasi ako eh, mahirap na po yung... Kung gugustuhin mo, kaya mo. Sayang ang opportunity. You have already proven you can handle more than most people. Putol pa nga ni Silas. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pero salamat po talaga ng sobra, sir. Don't thank me. You are the one who started this design. I'm just giving you back what is yours. Wala nang araw na ipinakita nga ni Silas kay Adele ang 3D model ng gusali, tila mas naging madalas na ang kanilang pagkikita. Madalas silang sabay kumain ng tanghalian sa kantin, sa iba pang gusali. Isang bagay na agad napansin ng mga kasamahan ni Adele. Uy girl, hindi ba't si Engineer Silas yung lagi mong kasabay lately? Bulungan ni Maylene habang binubuksan ng plastic ng kutsara at tinidor. Napatingin sa Adele mula sa iniinom niyang kape. Ha? Oo, kasi minsan sabay kaming bumababa. Naabutan lang siguro. Ngumisi si Maylene. Sabay no? Hindi naman siguro. Coincidence yun. Eh di wow, si Engineer Silas ha. Grabe ang swerte mo, te. Sad nga ni Maylene. Wala yun, Maylene. Wala kaming ano. Nakakahiya nga kasi baka kung ano-anong isipin ng iba eh. Mahinahong sagot ni Adele habang pinupunasan ng mesa. Napansin nilang papasok na nga si Silas sa kantin. Nakaipit pa rin sa braso nito ang tablet at folder na karaniwan nitong dala. Diretso itong naglakad, papunta sa mesa nila ni Adele. Hi Adele, ready for lunch? Magalang nabati nga ni Silas. Bahagyang natigilan si Adele. Yes po sir. Kakakuha ko lang po ng tray. Good. Mind if I join you? Tanong nga ni Silas.
Lalo namang lumawak ang ngiti ni Maylene na halos mapatigil nga sa pagkain. Oo naman po sir, of course. Please, dito po kayo. Dito po sa tabi ni Adele. Sumimangot nga si Adele at siniko na si Maylene ng palihim. Tigilan mo yan. Bulong nga niya ngunit narinig yun ni Silas at ngumiti lang. Umupo si Silas sa tabi niya. So, kumusta ang mga bata? Okay naman po sir. Medyo may sipon lang po si Amos pero okay na ngayon. That's good. By the way, may follow-up meeting tayo mamaya with the design team. If you are free, gusto kong isama ka. I want you to hear the updates firsthand. Sagot nga ni Silas sabay kuha nga ng tinidor. Po? Ako po? Pero sir, hindi naman po ako part ng team niyo. I know, pero this project started with your idea. You deserve to see how far it's gone. Sagot nga ni Silas na walang bakas, nangalinlangan. Hindi na nakasagot si Adele. Napatingin lang siya sa plato at sinubukang itago ang bahagyang ngiti sa labi. Ramdam ni Adele ang mga matang pasimpleng nakatingin sa kanila. Sir, baka po isipin nila kung ano na po yung ginagawa natin, bakit tayo nagsasabay ng lunch. Tumaas ang kilay nga ni Silas. Ano naman kung anong isipin nila. Alam mo naman kung bakit tayo nagkikita, di ba? Alam ko po, pero hindi po nila alam eh. Baka isipin nila na alam niyo na. Bahagyang natawa si Silas. That we are dating. Namilog ang mga mata ni Adele. Hindi naman po yun yung ibig kong sabihin. Ngumiti lang si Silas at marahang tinulak nga ang tubig sa harap nito. Relax, niloloko lang kita. Kinahaponan sa meeting room, umupo si Adele. Sa likod habang pinapakita ng mga architect ang revised layout sa projector. Paminsan-minsan nagtatanong si Silas at bawat sagot nito ay laging malinaw diretsyo at may kumpiyansa. Pagkatapos ng presentation lumapit ito kay Adele. So what do you think? Nag-isip si Adele sandali bago sumagot. Mas maluwag po ang layout pero yung mezzanine area, baka mas maganda kung may konting glass panel sa gilid para may openness din. Tumingin nga si Silas. Exactly what I was thinking. Good. Sa tulong nga ni Silas, nakahanap siya ng part-time na trabaho bilang draftsman sa mismong proyektong dati niyang idinisenyo nung thesis pa lang niya. Hindi man full-time architect pero sapat na yun para muling maramdaman niya ang mundong minsan niyang iniwan. Ma'am Adele, ito po yung revised layout ni Sir Silas. Sabi ng isa sa mga staffs kay Adele. Salamat. Pakidala na lang din sa meeting room mamaya. Tugon nga ni Adele at binuksan ang laptop. Hindi nagtagal dumating si Silas. Long night? Inabot nga niyang paper cup sa babae. As usual, pero worth it naman. Natapos ko na yung second floor detail. Sagot naman ni Adele na tila mas nagkakaroon na nga ng kumpiyansa sa kanyang pinasok. Good. I'm proud of you, Adele. You are doing great. Salamat po, sir. Kung hindi po dahil sa inyo baka hanggang ngayon, nagpiprint pa rin po ako ng mga payslip sa admin. Well, marangal na trabaho naman po yun. Pero hindi po talaga kasi yun yung pangarap ko. Stop saying that. Mahinahong sagot ni Silas. Ikaw talaga ang gumawa ng daan mo, ako lang ang nagbukas ng pinto. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinakilala ni Silas kay Adele, ang bagong mentor na tutulong sa kanya sa advanced drafting na si Architect Franco. Sa simula ay naging maayos naman ang lahat. Mabait si Franco, magaling magturo at mabilis makasundo ang lahat sa site. Madalas silang magkasama ni Adele sa overtime, lalo na kapag may kailangan pang baguhin sa plano. Ngunit unti-unti, napansin ni Adele ang pagbabago sa kilos nito. Ang galing mo, Adele. Sabi nito minsan habang magkasabay silang naglilinaw nga ng drawing. Sayang talaga. Kung hindi ka lang, alam mo na, busy sa motherhood, baka ikaw na yung nasa taas ngayon. Bata pa naman ako noon eh. Life happens. Life happens, sure, pero baka dapat love life din happens?
Napatigil nga si Adele. Sir, I think kailangan ko nang tapusin tong render para maipasa kay Engineer Silas bukas. Ngumiti si Franco. Don't be too serious, Adele. Alam mo, gusto ko yung mga babaeng matatag katulad mo. Pero hindi na ito sinagot pa ni Adele. Nag-overtime na nga si Adele sa site office. Naiwan siya mag-isa nang dumating si Franco. Late ka na. Akala ko tapos ka na. Sabi niya habang nakayuko sa desk. Hinintay kita. Lumapit si Franco sa mesa at bahagyang yumuko. Gusto sana kitang sabayang umuwi. Tumaas ang kilay ni Adele. Salamat po pero wag na po siguro. May hinihintay po akong kopya kay Sir Silas. Ngunit bago pa nga siya makalayo biglang hinawakan nga ni Franco ang braso niya. Adele, seryoso ako sa'yo. Alam kong single mom ka pero hindi yun problema sa akin. Nabigla si Adele agad niyang tinabig ang kamay nito. Sir, respeto lang po ang hinihingi ko. Huwag niyo naman po akong bastusin. Huwag ka namang OA. I like you, okay? Hindi mo ba nararamdaman yun? Napairap nga si Adele. Wala po akong oras para sa ganyan. Ayoko maapektuhan yung pinaghirapan ko. Ngunit hindi ito nakinig. Lalo pa itong lumapit. Dahilan para biglang bumukas ang pinto at pumasok nga si Silas. Nagiba ang timpla ng mukha nito nang makita nga silang dalawa. Franco, lumabas ka. Sir. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Putol nga ni Silas nang hindi inaalis ang tingin kay Franco. Alam ko kung anong nangyayari. Lumapit siya kay Franco. Kung ayaw mong masira ang karera mo, lalayo ka sa kanya ngayon din. Pagkaalis nito tumingin si Silas kay Adele. Are you okay? Opo, salamat. Hindi ko po akalain na. Hinoplos ni Silas ang tindido. Next time huwag kang magtrabaho mag-isa dito ng gabi. Kung may kailangan tapusin, sabihin mo sa akin. Pasensya na po. Hindi ko po gusto maistorbo kayo. Hindi ka istorbo, Adele. Magsabi ka dahil sa kapakanan mo rin yun. Ilang araw ding tila mailap si Adele sa pakikisalamuha lalo na nga sa tuwing nakikita niya si Silas. Naroon pa rin ang bahagyang hiya kahit alam niyang wala naman itong binigkas na masama laban sa kanya. Nasa pantry siya noon. Habang nakatingin sa tasa ng kape, nang matagal nang lumamig, ilang beses siyang napabuntong hininga bago niya naramdaman ang presensya ni Silas na lumapit at inilapag nga ang isa pang tasa sa harapan niya. Kape ulit? Mukhang may iniisip ka na naman. Napatingin nga si Adele sa binata at bahagyang umiti. Salamat po sir, wala naman. Medyo napagod lang siguro sa mga nangyari. Hindi mo kailangan tawagin akong sir. Kapag ganito lang, Silas na lang. Umupo nga si Silas sa tapat nito. Sanay na po kasi ako eh. Baka mamaya may makarinig pa po isipin mayabang ako. Ngumiti si Silas. Kung yun ang problema mo, ako nang bahalang magpaliwanag. Sandaling natahimik ang dalawa hanggang si Adele na nga rin ang unang nagsalita. Silas, may gusto lang sana akong ikwento. Hindi ko alam kung bakit sa iyo ko to sinasabi pero siguro kailangan ko lang mailabas. I'm listening. Huminga ng malalim si Adele bago nagsimula. Yung ama ng mga anak ko, matagal na siyang nawala. Namatay siya sa aksidente. Galing siya sa inuman tapos nagmaneho pa. Hindi ko siya mapigilan kasi galit siya sa akin. Sinubukan kong magpaliwanag sa pamilya niya pero ako pa yung sinisi. Sabi nila, ako raw ang dahilan kung bakit siya umalis ng bahay ng gabing yun. Kasi daw nagaway kami. Pero hindi nila alam, ilang taon na rin akong tinitiis yung pananakit niya. Napatungo siya at pinigilan ng pagtulungan ng kanyang luha. Akala ko noon kasalanan ko lahat. Pero noong tumakbo yung suspect sa kalsada at hindi na nahuli, doon ko lang naisip baka hindi ko naman dapat habulin yung hustisya kung hindi ko rin naman makukuha ang kapayapaan. Napatango-tango si Silas. Maybe life had to break you first para matutunan mong tumayo ng mag-isa. Kasi kung hindi ka iniwan ng taong yun baka hanggang ngayon nakakulong ka pa rin sa takot. O baka hindi mo nahanap yung tapang na meron ka ngayon. Lumingon si Adele sa binata.
Minsan iniisip ko rin yun. Siguro nga kailangan kong masaktan para matuto akong kumapit sa sarili ko. Pero kahit ganoon, mahirap pa rin talagang tanggapin na ako pa rin ang masama sa mata ng pamilya niya. Hanggang ngayon kapag may nababalitaan akong kamag-anak nila, umiwas pa rin sila sa akin. Para bang ako yung pumatay? Napatango ulit si Silas. People will always believe what makes them comfortable. Madaling manisin ng iba kaysa tanggapin na may pagkukulang din yung taong nawala sa kanila. Hindi mo kailangan patunayan ng sarili mo sa mga taong hindi marunong mintindi. Nagangat ang tingin sa Adele. Paano mo masasabi yan ng ganun ka-diretsyo? Because I've seen it happen. I lost someone too. Ilang taon kong iniisip kung anong mali ko hanggang sa natutunan kong hindi lahat ng pagkawala ay kailangan habulin. I let life happen. You really think everything happens for a reason, Silas? Makabuluhang tanong nga ni Adele. Bahagyang umiti si Silas at humigop ng kape. Yes, of course I do. Hindi naman lagi malinaw sa una. Pero eventually may rason kung bakit nangyayari ang lahat. Napakunot ang noon ni Adele. Ang hirap paniwalaan, lalo na kung puro sakit ang dala. Alam mo parang ang cruel ng mundo minsan. Life doesn't hide what it wants to teach us. Adele, kahit masakit, pinapakita niya kung saan ka dapat matibay. Sa kabila ng mahinahong anyo ni Silas at ng kabaitang madalas niyang pinapakita, may lihim siyang itinatago. Nakaupo siya sa loob ng kotse, isang gabi matapos ang trabaho. Nakatingin lang siya sa mga ilaw ng syudad na kumikislap sa rearview mirror. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ni Silas ang pamilya ng taong nabangga niya noon. Hindi siya ang mismong nagmamaneho, pero siya ang may-ari ng kotse. Siya rin ang nagutos sa driver na bilisan dahil kailangan niyang umabot sa ospital dahil ang ina niya noon ay nasa bingit ng kamatayan. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang makarating bago mahuli ang lahat. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, isang aksidente ang naganap. Isang kotse ang tumawid mula sa gilid ng kalsada. Hindi niya gustong tumakas, pero ginawa niya. Ipinangako niya sa sarili na babalikan niya yon kapag maayos na ang lahat. Ngunit pagbalik niya, wala na ron ang lalaki. Walang bangkay, walang record sa ospital, walang ulat ng pagkamatay. Tanging ang naiwan lang ay ang wasak na kotse sa gilid ng kalsada. Ipinahanap niya, ngunit bigo siyang makakuha ng sagot. Ang driver na kasama niya noon ay binigyan niya ng malaking halaga kapalit ng pananahimik at para rin sa pag-asang maayos nito ang lahat. Pinaniwala niyang ligtas pa ang lalaking nabangga. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang pilit niyang pinanghahawakan. Ngunit simula nang makilala niya si Adele, unti-unting nabuo ang isang mapait na pagdududa sa loob niya. Madaling araw na nang mapilitan si Silas bumisita sa bahay ni Adele. May dala siyang ilang dokumentong kailangan nitong pirmahan para sa site approval. Ang totoo, gusto lang niyang makita kung maayos na si Adele matapos ang mga araw ng pagod at overtime. Huminto ang kotse ni Silas sa tapat ng maliit na duplex na inuupahan ni Adele. Bumukas bigla ang pinto at sumilip si Adele. Marahil narinig nito ang kanyang kotse. Silas? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Sorry Adele, alam kong late na, pero may kailangan lang akong ipacheck na file bago yung submission bukas. Hindi ko kasi naipadala sa email. Sige, pasok ka. Pumasok si Silas at maingat na pinahid ang sapatos sa doormat, amoy kape at gatas ang bahay. At sa isang sulok, may mga laruan ng mga bata. May nakita siyang larawan sa dingding. Si Adele iyon kasama ang 4 na anak nito. Sa likod nila ay may isang lumang kotse na kulay pilak at may gasgas sa gilid. Nag-uusap sila sa mesa nang napansin ni Silas ang garahe sa labas na medyo nakabukas ang pinto. Nakasilip mula roon ang isang lumang kotse na kupas ang pintura at may basag sa kanang headlight
Parang bigla siyang nanigas. Napansin ni Adele ang pagkabaling ng tingin ni Silas ng lamig, ang mga palad ni Silas. Yung kotse? Hindi na umaandar yan. Kotse yan dati pa ni Paulo, yung tatay ng mga bata. Hindi ko na pinaayos pa. Yun rin yung sinasakyan niya noong naaksidente siya. Unti-unting nagbubuo ang mga koneksyon na matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Lumapit si Silas sa may bintana at tiningnan muli ang kotse. Kahit kupas na ito, hindi niya maikakailang iyon mismo ang kotse na nakasagi sa kanya noong gabing iyon. Napansin ni Adele ang pamumutla ng binata. Hey, okay ka lang? Parang namutla ka bigla. Wala, medyo sumakit lang yung ulo ko. Nakakapanibago lang. Nakita ko kasi yung kotse, parang familiar. Familiar? Baka kasi pareho lang ng model. Lumang Honda lang naman yan. Tumango si Silas. Maybe. Baka ganun nga. Nilapag niya ang folder sa mesa. Adele, yung aksidente ng asawa mo, kailan nga ulit nangyari? Napaisip nga si Adele na tila muling inalala nga ang nangyari. Mga 5 taon na siguro. Gabi yun na tumuulan. Sabi ng pulis may kasalubong daw na sasakyan tapos biglang umiwas. Hindi raw nakilala yung kabila kasi umalis ka agad. Bakit mo natanong? Wala naman. Parang may naalala lang ako. Coincidence siguro. Sorry Adele, kailangan ko nang umalis. Bigla kong naalala may tatawagan pa ako. Bago pa makasagot si Adele, agad nga niyang kinuha ang folder at tumayo. Salamat sa oras mo. Bukas ko na lang ulit i-review yung file. Silas, teka lang. Okay ka lang ba talaga? Parang may nag-iba. Umiling nga si Silas. I'm fine. Pagod lang siguro, see you tomorrow. At bago pa magtanong pa nga si Adele, mabilis na nga lamang siyang lumabas ng bahay. Ang araw na yun ay tila perpekto. Araw ng pamilya, ang 4 na bata ni Adele ay abala nga sa palaruan habang si Silas naman nagbabantay sa kanila mula sa ilalim ng puno. Silas, sigurado ka ba talagang okay lang? Parang ang lalim ng iniisip mo eh. Kanina ka patahimik. Tawag nga ni Adele habang inaayos ang lalagyan nga ng pagkain. I'm fine. It's just that it's been a long week. Kung long week lang yan, hindi ganyan ang mukha mo. I know you, Silas. You don't space out for nothing. Hindi sumagot si Silas. Sa halip pinanood niya si Ira na tumatakbo, hawak ang cotton candy na halos malaglag nga sa lupa. Tumawa ito ng habulin nga ni Aiden. Huminga ng malalim si Silas. Nakatungo siya at halos hindi na nga makatingin kay Adele. Adele, I'm sorry. Napakunot ang noo nga ni Adele. Sorry? Bakit? May nagawa ka bang mali? Hindi ka agad nakasagot si Silas, humugot siya ng hininga at tuluyang bumigay nga ang tinig. It was me. Napakunot na si Adele. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tungkol sa asawa mo, kay Paulo. Ako yung nakabangga sa kanya. Napatigil si Adele. Silas, wag kang magbibiro ng ganyan. I wish I was. That night I was on my way to the hospital. My mother was dying. I told my driver na bilisan niya. Then it happened. May tumawid and I didn't even see his face. But I went back. Wala na siya roon. Akala ko, buhay pa siya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Silas. Habang paulit-ulit na bumubulong nga ng I'm sorry. Walang masabi si Adele. Sa dami ng taon na sinisisi siya ng pamilya ni Paulo, ngayon lang niya naramdaman kung gaano kabigat ang revelasyon na yon. Bakit mo lang ngayon sinabi? Tanong niya sa wakas. Because I didn't know. I didn't know it was him. When I saw the car at your house, I knew I was going to tell you right away pero natakot ako. I couldn't live with the thought that I hurt you. Napapikit si Adele. Hindi niya alam kung galit siya o kung nalulungkot pero sa kabilang banda, naalala niya kung sino si Silas sa mga nakaraang taon.
Kung paano siya tinulungan nito, kung paanong dahil dito muli siyang nagkaroon ng direksyon sa buhay. I will face whatever comes. If you want to press charges, I'll accept it. You deserve justice, Adele. Dagdag pa nga ni Silas. Tahimik lamang si Adele. Ang mga bata ay naglalaro pa rin sa di kalayuan at walang kamalay-malay na pinag-usapan nga nila. Paglaon, nagsalita siya. Kung ginawa ko yun, kung itinuloy ko ang kaso, anong mangyayari? Makukuha ko ba ang peace of mind na hinahanap ko? O mas lalo lang ako magagalit? Hindi sumagot si Silas. Hindi ko alam kung kaya kong magpatawad, Silas. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko ring kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko nahanap yung lakas na meron ako ngayon. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ipapakulong ang taong nagturo sa akin kung paano muling bumangon at mangarap. Pag-iisipan ko pa ang mangyayari. Pagkatapos, dahil sa totoo lang, nakakagulat na kasama lang namin pala ang rason kung bakit namatay ang ama ng mga anak ko. Hindi inasahan ni Adele ang mga sumunod na pangyayari. Isang linggo matapos ang pag-amin ni Silas, isang tawag ang natanggap niya mula sa nakababatang kapatid ng yumaong si Paulo. Adele, totoo bang yung Silas na yan, yung engineer na kasama mo, siyang nakabangga sa kuya noon? Tanong nga ng lalaki. Sinong nagsabi sa'yo? Siya mismo. Pumunta siya rito. Kaninang umaga inamin niya lahat sa pamilya ko. Akala mo siguro makakalusot siya dahil may pera siya, no? Hindi ganun kadaling kalimutan yung nagawa niya. Alam ni Adele na may mabigat nga na dahilan kung bakit ginawa ni Silas yun. Pero hindi niya inasahan na basta na nga lamang itong pupunta sa pamilya ni Paulo at aminin ng lahat. Siguro iniisip niya na kapag nalaman ng pamilya ni Paulo na si Silas ang may kasalanan, hindi na nga mahihirapan pa si Adele. Kinagabihan tinawagan niya ito. Silas, bakit mo ginawa yun? Sinabi mo sa kanila? Alam mo namang ayokong malaman pa nila eh. Wala na akong pakialam sa kanila. Adele, they deserve to know. Hindi ako pwedeng mabuhay ng may tinatagong kasalanan. Lalo na't ikaw ang nasasaktan sa mga paninisi nila. Napailing-iling sa Adele. Pero hindi mo alam kung anong klaseng mga tao sila. Hindi sila naghahanap ng hustisya, Silas. Gusto lang nilang mapaglabasan ng galit o mas madalas pera. Kung pera ang gusto nila, then I will pay. Kung yun ang paraan para matapos na to, gagawin ko. Hindi. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi ko hahayaang i-take advantage kanila. Mariing tugon ni Adele. Pero alam ni Adele na wala na nga siyang magagawa pa. Determinado si Silas. At makalipas ang 2 araw, nabalitaan na nga lamang niya mula sa kakilala na nagpunta nga si Silas sa probinsya ng pamilya ni Paulo. Pabalik nga sa Manila, sadyang hindi na nga ito kagaya ng dati. Anong nangyari? Pumunta ka talaga sa kanila? Tanong nga ni Adele nang magkita sila sa opisina. Tumango si Silas. Yes, I talked to them. I told them everything. Anong sabi nila? Siyempre galit pa rin. Yun naman ang inaasahan ko eh. At wala naman akong magagawa dun. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit sila ganun makareact after all those years. Gusto nilang hustisya. Pero ang ibig sabihin pala nun, hustisya para sa kanila ay halaga. Sinabi nilang kung magbabayad ako, hindi na sila magsasampa pa ng kaso. Napahunot ang noo ni Adele. Magkano? Malalim ang buntong hininga ni Silas. Masyadong malaki. Halos imposible nga para sa ordinaryong tao pero binayaran ko. Ano? Silas, bakit? Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi mo utang yun sa kanila. Ilang milyon ba yun ha? Pinagdikit ni Silas sa mga kamay. Huwag mo nang alamin. Wala naman talaga akong balak bilhin ng katahimikan nila, Adele, pero kahit anong halaga naman, hindi naman mawawala yung bigat dito. Tinuro niya ang dibdib, saka napailing. Walang presyo ang kapatawaran, Adele. Lalo na kung sarili mo ang hindi mo mapatawad. Napailing-iling sa Adele.
Pero aksidente lang yun, Silas. Hindi mo naman ginusto yun eh. Hindi mo naman sinasadya. Ngumiti si Silas nang mapait. Alam ko, pero may mga consequences pa rin ang mga aksidente. May nawalang buhay, Adele. At kahit sabihin mong hindi ko kasalanan, nandun pa rin ako. At ako ang dahilan kung bakit nawalan ng tatay ang mga anak ko. Mabait siyang tao, Silas, pero siya rin yung nanakit sa akin. Yung nagpatakot sa akin sa pag-ibig. Yung nagbigay sa akin ng trauma. Siguro kaya mas mahirap para sa akin na iproseso to. Kasi parang siguro sadyang malupit lang talaga ang tadhana nung gabing yun. Shh, huwag mong sabihin yan, Adele. Walang dapat mamatay ng ganun kahit siya. Sa totoo lang, wala rin naman akong karapatang humusga. Nawala na siya sa akin, nagluksa ako sa kanya ng maraming taon. At ngayon hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Kasi yung lalaking dahilan nito ay siya ring nagligtas sa akin mula sa sarili ko. Kung gusto mong mawala ako, gagawin ko. Kung yun ang makakapagpagaan sa'yo, aalis ako. Hindi na ako magpapakita ulit, sabihin mo lang. Saad nga ni Silas. Napalunok si Adele. Sa tingin mo ba, yun ang gusto ko? Dapat kamuhian mo ko. Saad pa nga ni Silas. Tumayo si Adele at lumapit. Tinapik niya ang balikat nga ni Silas. Hindi kita kakamuhian. Dahil sa nangyari, Silas. Wala rin namang magbabago kung magagalit ako ngayon sa'yo. Sapat na ang ginawa mo sa amin. Ang gawin mo ngayon ay patawarin ang sarili mo. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Adele. Ngunit higit sa lahat, naging malapit na nga sa kanila si Silas. Tuwing Sabado, madalas silang pumupunta sa mall. Sa unang tingin parang ordinaryong pamilya lang sila. Kuya Silas, can I get this one please? Tanong nga ni Arya habang nakayakap sa isang malaking stuffed bear. Tumingin si Silas kay Adele na parang batang humihingi rin ng permiso. Pwede ba? Umili nga si Adele pero napangiti rin. Isa lang hindi lahat ng gusto ninyo bibili ni Silas. Hindi siya ATM. Yay! Sigaw pa nga ng mga bata sabay halakhak. Habang pinagmamasdan ni Adele ang tagpong yun, may kung anong init na bumabalot sa dibdib niya. Hindi niya man gustong aminin pero tila naging parte na talaga si Silas ng buhay nila. Kusa na nilang tinawag itong Daddy Silas. Hindi naman siya makaangal. Pagkatapos nilang kumain, nilapitan nga ni Silas si Adele habang nagliligpit ito ng mga plato. Adele, may gusto sana akong sabihin. Ano yun? I've been thinking about the kids. I already opened an education fund for them. Enough para sa college nila someday. It's under their names. Nagulat nga si Adele. Ano, Silas? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero gusto ko dahil gusto kong siguraduhin na may maayos silang kinabukasan. Ramdam ni Adele na tapat ang mga salitang yun. Pero alam rin niyang mula yun sa pagsisisi. Ilang beses kitang sinabihan na hindi mo kailangan bumawi. Pero ginagawa mo pa rin. Magiging spoiled silang lahat niyan. Baka isipin nila every time they ask for something, ibibigay mo kaagad. E di sabihin mo sa kanila, ask Daddy Silas nicely. Biro pa nga ng lalaki. Ayun na naman yung daddy. Kaninong idea ba talaga yan? Ako po yan, Mommy. Mas bagay kasi kay Kuya Silas yung daddy kesa kuya eh. Sigaw naman ni Arya mula sa mesa habang yakap pa rin ng stuffed bear. Sumabat nga si Aiden habang kumakain ng fries. Oo nga, Mommy, kasi si Daddy Silas mabait. Tinutulungan kanya maghugas ng plato tapos pinapagalitan niya si Kuya Axel pagpasaway. Matapos nga ma-promote si Adele bilang Senior Project Coordinator, inimbitahan nga niya si Silas na mag-dinner sa isang maliit na resto bilang simpleng celebration. Cheers to new beginnings! Sabi nga ni Adele sabay taas ng baso. Cheers, you deserve it, Adele. You worked hard for this. Kasalanan mo rin kasi to eh. Kung hindi mo ko tinulungan noon baka hanggang ngayon, admin assistant pa rin ako. Biro nga ni Adele. Kasalanan ko? I will take that as a compliment.
Natatawang saad pa nga ni Silas. Pero seryoso, thank you for believing in me. I never had to try, Adele. You were already worth believing in. Huwag kang masyadong sweet. Baka ma-misinterpret kita. Saad pa nga ni Adele. Ngumisi naman si Silas. Bakit wala namang masama kung ma-misinterpret, diba? Silas. Natawa si Adele pero hindi na nga napigilan ng sarili. Sa kakatawa na tapon niya, ang juice sa table at natalisikan pati ang polo nga ni Silas. Oh my gosh, sorry. Tumawa lang ito sabay kuha ng tissue. It's fine. At least may souvenir ako ng promotion mo. Saad pa nga nito. Birthday ni Silas at mula pa lang umaga ay abala na nga si Adele sa pag-aasikaso ng plano nilang sorpresa. Pinaghandaan ni Adele yun, kasamang mga bata. May cake, spaghetti, at ilang lobo na pinaghirapan nilang hipan kahit si Amos ay halos sumuko na nga sa kakabuga. Mommy, sure ka ba na magugulat si Daddy Silas? Tanong nga ni Ira habang nagtatali nga ng ribbon. Sa kuho ng regalo. Oo naman, hindi niya alam to. Nakangiting sagot ni Adele. Tapos kakanta tayo kung kakanta ng happy birthday. Sabat nga ni Arya. Hindi ako. Singit naman ni Amos. Hoy, tigilan niyo yan. Baka maubos na boses niyo bago pa tayo makarating ha. Natatawang paalala nga ni Adele habang pinupunasan ng icing sa ilong nga ni Amos. Buong hapon nga nilang inihanda ang lahat. Pagdating ng gabi, sumakay sila ng tricycle bitbit nila ang mga dala, ngunit pagdating nila sa kondo ni Silas, ibang eksena ang sumalubong sa kanila. Nakabukas ang ilaw sa sala at ang pinto ay bahagyang nakaawang. Mommy, bakit parang walang tao? Bulungan ni Aiden. Pumasok si Adele sa loob at tinawag nga ang pangalan nito. Silas? Walang sumagot sa halip na rinig niya. Ang mahinang ubo mula sa kwarto. Dali-dali siyang pumasok doon at doon nakita nga si Silas na nakahiga sa kama, maputla at may towel nga sa noo. Silas, anong nangyari sa'yo? Ngumiti lang naman si Silas. Mukhang malas yata ako ngayong birthday ko. May lagnat ako simula kaninang umaga. Napahawak si Adele sa noo nito. Ang init mo Bakit hindi mo ko tinext? I didn't want to bother you back, busy ka. Busy nga ako sa paghahanda ng surprise mo. Inis pero may halong pag-alalang sabi ni Adele. At tignan mo ngayon, ikaw pa yung may pasabog. So that's why the kids are here. Nagsimula nang lumapit ang mga bata. Bit-bit ang cake. Happy birthday, Daddy Silas! Sabay-sabay nga nilang sigaw at halos mapatalon pa nga si Silas sa gulat. Wow, ito pala ang sinasabi mong surprise. Aba kahit may lagnat ka, dapat mag-wish ka pa din. Sabi ni Adele at nilagay nga ang cake sa mesa sa tabi ng kama. Okay, pero pwede bang mag-wish ako kahit hindi ko hipan yung kandila? Pwede naman, basta maganda yung wish mo. Sagot naman nito. Pumikit si Silas sandali. I wish every day could be like this. Saad nga ni Silas sabay tumingin kay Adele at sa mga bata. Sumigaw nga si Arya. Yay! Magkasama na tayo lagi! Natawa na nga lamang si Adele at kinurot ng mahinang pisngi ng anak. Arya, huwag kang advance mag-isip pa. Pero mommy, si Daddy Silas na po yung gusto kang palaging kasama Kasi mabait siya tsaka marunong magluto ng hotdog. Sabat pa nga ni Amos at nilapag nga ang teddy bear sa tabi ng kama. Tama! Tsaka pag may assignment kami, siya agad tinatawag namin. Minsan nga, mas magaling pa nga siya kaysa sa teacher ko Natawa si Silas sa gitna ng kanyang pagubo. Mukhang kailangan ko na yatang mag-apply bilang tutor. Napatawa nga si Adele. Hindi na kailangan. May lifetime contract ka na yata sa bahay namin. Ngumisi si Silas at kahit may sakit kitang saya sa mga mata niya. Then I'm the luckiest man alive. Nang sumunod na araw pumunta nga si Adele sa opisina. Bit-bit niya ang ilang lalagyan ng lugaw na niluto niya para kay Silas. Mainit pa ang kape sa kamay niya nang biglang tumawag nga ang receptionist. Ma'am,
May naghahanap po sa inyo. Sabi niya kapatid daw po ng yumaong si Paolo. Napatigil si Adele at bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit naman siya nandito ngayon? Pakisabi papunta ako sa lobby. Sagot niya at bumaba ng hagdan. Pagdating niya roon agad nga niyang nakita si Marco, ang nakababatang kapatid ni Paolo. Nakapolo ito may hawak na sobre at bakas sa muka, ang galit na matagal na ngang naipon. Ang kapal na mukha mo, Adele. Habang kami naghihirap sa pagkawala ng kuya ko, ikaw naman heto masaya kasama yung lalaking pumatay sa kanya. Panimula ni Marco. Mariing napasinghap si Adele, pero hindi nga niya pinatulan kaagad. Huminga siya ng malalim. Anong ginagawa mo rito? Tapos na ang kasunduan, wala ka nang dapat hanapin pa sa amin. Kasunduan? Tumawa ito ng mapait. Akala mo dahil nabayad siya tapos na yung utang niya. Akala mo ba mabibili ng pera ang buhay ng kapatid ko? Hindi ko sinabi yun. Pero kayo mismo ang pumayag at humingi nun. Ang kapal nga ng mukha niyo eh. Kayo ang gumawa ng kasunduan kaya ano pa bang habol mo ngayon? Bakit niyo ginagamit ang pagkamatay ng kapatid niyo? Naglabas ng papel si Marco at marahas itong ibinato sa mesa ng lobby. Kung ayaw mo magsimula ulit ng gulo, Adele, ibigay mo na lang hinihingi ko, ayoko makarating to sa korte. Napatitig nga si Adele sa papel. At ano naman yung hinihingi mo na naman? 200,000. Maliit na halaga para sa katahimikan nyo. Kung hindi sisiguraduhin kung malalaman ng mga tao na nakatira nga kayo ngayon, kasama ang pumatay sa asawa mo. Lumingon-lingon ng mga tao sa paligid pero hindi pinansin ni Adele. Wala siyang pakialam. Kinuha niya ang papel at binasa. Sa bandang dulo nakita niya ang pirma ni Marco ng kanilang ina at ni Silas. Alam mo bang may legal term para rito, Marco? Ang tawag dyan ay waiver of further claims. Ang ibig sabihin pagkatapos inyong tanggapin ang kabayaran, wala na kayong karapatang magsampa ng kaso at maningil ulit. Final and irrevocable yan. Napakurap nga si Marco. Anong sinasabi mo? May abogado na kasama niya noon? Hindi ba? Siya mismong nagsabi kung ano ang nilagdaan niyo. Basahin mo yung dokumento mo ng buo. Hindi yung gusto mo lang makita. Bagyang namutla at nalaki at tila napahiya. Huwag mo akong takutin, Adele. Hindi kita tinatakot. Pinapaalala ko lang ang batas. Alam mo kung ano mangyayari kapag pinilit mong maningil ulit? That is called extortion, Marco. At kung gusto mo pwede mong tawagan ng pulis. Ngayon na. Tumigas ang panga nito at ilang sandali ay hindi nakapagsalita. Gusto ko lang ng hustisya. Napangisi naman si Adele. Kung hustisya talaga ang gusto mo, hindi mo sana tinanggap ang pera noon. Pero dahil tinanggap niyo na legally, the case is closed. Tapos na, Marco. Tumalikod siya pero bago pa nga siya makalayo narinig niya muli itong nagsalita. Darating din ang araw, Adele. Pagbabayaran niyo pa rin to. Huminto si Adele at nilingon ito. Maybe he already is. Araw-araw pero hindi mo lang nakikita. Pagbalik niya sa opisina nakaupo si Silas naroon at nakangiti nang makita siya. Are you okay? You look a little pale. Dumating si Marco. Agad nagbago ang ekspresyon ni Silas. Anong gusto niya? Sinubukan niya akong takutin. Sabi niya kakasuhan ka raw kung hindi ko siya bibigyan ng pera. Kakausapin ko siya. Hayaan mo na yun. Wala naman siyang magagawa pa dun eh. Pinirmahan ng pamilya mo at ng pamilya nila ang clause na yun. At hindi na i-re-open ang case. Pinacheck ko na rin yun sa lawyer. At sinabi rin niya sa akin yung ibig sabihin nun. Ginawa mo yun? Tumango si Adele. Oo naman. Alam kong darating ang araw na babalikan kanila at magte-take advantage ulit sila. Kaya sinigurado ko nang handa tayo. Lumipas ang mga taon at tila isang iglap lang nang mapagtanto ni Adele na malalaki na ang mga anak niya. Nasa grade 3 na ang mga ito. Ngunit kasabay ng kanilang paglaki, dumating rin ang mga usapang hindi na kayang takpan ng ngiti hapon iyon nang tinawagan si Adele ng advisor ng mga bata para dumalo sa meeting. May isyong kailangang pag-usapan daw tungkol sa mga anak niya. Nang makarating siya sa paaralan,
Agad niyang napansin ang mga ina ng kaklase ng mga bata na nag-uusap sa gilid. Good afternoon po. Bati nga ni Adele sa mga to. Ngunit imbes na sagutin siya ng ngiti, tila malamig na tingin ang isinukli ng iba. Siya pala yung mommy ng quadruplets. Ang dami niyang anak pero wala naman daw asawa. Pati yung lalaking kasama nila, hindi naman pala niya asawa. Narinig niyang bulong ng isa. Nanatiling kalmado si Adele. Ngunit nang matapos ang meeting at lalabas na nga sana siya, isang babaeng hindi nakapagpigil na magtanong, Mama Adele, pasensya na ha, pero curious lang ako. Yung engineer na madalas sumundo sa mga bata, siya ba ang partner mo? Kaibigan ko po siya. Tinutulungan lang kami. So hindi pala siyang tatay. Grabe ang hirap sigurong magpalaki ng 4 na batang mag-isa. Pero buti na lang may tumulong sa'yo. Hindi naman lahat ganun kaswerte. Tumawang isa pa. Oo nga, baka naman may something na kayo, kaya ganyan. Bago pa man makasagot si Adele ang familiar na boses, ang sumingit mula sa likuran. Excuse me, bakit parang big deal sa inyo kung may tatay o walang mga bata? Napatingin silang lahat. Nakatayo si Silas sa may pinto. Hindi naman ito galit. Sir, wala naman kaming masamang ibig sabihin, nagulat lang talaga kami kasi akala namin kayo po yung... Sabi ng isa at nauutal pa pero pinutol ito ni Silas. Ang ama? Hindi ako ang ama nila, oo, pero... Ano ngayon? May problema ba dun? I don't think being a single mom is something to whisper about. It's not the flaw. Hindi kasalanan ng magpalaki ng anak, ng mag-isa. Ang kasalanan yung manghusga nang hindi mo naman alam ang pinanggalingan. Namula nga ang isa sa mga babae. Sir, kung talagang wala naman pala kayong relasyon, bakit hindi na lang kayo maghanap ng babaeng single din? Hindi yung disgrasyada. Tsaka, papasanin niyo pa yung problema tsaka responsibilidad ng iba. Tinitigan nga ni Silas ang babae ng masama. Maybe because I already found someone worth staying for. And whether she's single, a mother, or someone judged by the world, it doesn't change what I feel. Pagdating nila sa labas, agad na humarap nga si Adele sa binata. Silas, ano yun? Bakit mo sinabi yun sa harap ng lahat? Because it's true. I don't care what they think. Adele, alam kong marami kang pinagdaanan, hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa kanila. Sa sinabi mo, mas lalo akong magiging sentro ng usapan eh. Magmumukha tayong masaya, totoo? Adele, ilang taon na tayong ganito. I've been here for you and the kids. I stayed because you mean something to me. Hindi ko na kayang itago yon. Hindi ka agad nakasagot si Adele at pinilit niyang tumawa. Pero lumabas itong pilit. Tama naman yung sinabi ng iba. Wala kang mapapala sa amin, you're single, successful and free. Samantalang ako may 4 na anak at pangalan na hinusgahan na ng lahat. You deserve someone na walang bit-bit na gulo. Umiling si Silas. I don't care what I deserve, Adele. I care about what I want. And what I want is this life. Kaya kong ipagtanggol kahit sino, Adele. Silas, ano ba talagang gusto mo mangyari sa atin? Gusto mo bang maging higit pa sa magkaibigan? Hindi ako magsisinungaling, Adele. Mahal kita. Matagal na kitang mahal. Bagay ang natigilan nga si Adele. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito yun ng diretsahan. Hindi mo kailangan sabihin yan dahil naawa ka. Alam kong komplikado ang buhay ko. Umiling nga si Silas. Walang kinalaman dito ang awa. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Nakita ko ang pagiging matapang mo, ang pasensya mo, kung paano ka lumaban para sa mga anak mo, and honestly, yun ang nagpapanatili sa atin. Saad pa nga nito. Pero bakit? Baka kasi iniisip mo lang na kailangan mong palitan si Paolo na parang may responsibilidad kang dapat punan. Hindi, Adele. Of course not. Hindi ko susubukang palitan siya. Hindi ko kaya. At hindi ko rin gustong gawin yun. Nakaraan mo siya. Siya ang tatay ng mga anak mo. Nire-respeto ko yun. Ang gusto ko, maging parte ng kasalukuyan mo para tumulong na buuin ang kinabukasan nyo. Pero sobra-sobra nang nagawa mo para sa amin. Grabe na talaga.
hindi ko na ata kaya pang tumanggap ng kahit na ano mula sa'yo. Ilang beses mo na kaming tinulungan. Kahit walang hinihinging kapalit, nandyan ka sa tuwing kailangan ko ng isang tao. Hindi ako manhid, alam ko kung ano yung pinaparamdam mo. Nakikita ko yung efforts mo araw-araw pero kailangan mong intindihan, natatakot ako. Natatakot sa ano? Natatakot na mawala yung kapayapaan na meron tayo. Naging parte ka na ng buhay namin at gustong-gusto ko. Nakasama ka namin ng mga bata. Paano kung isang araw magbagong lahat? Paano kung hindi to mag-work? Ayokong masaktan sila, ayokong masaktan ulit. Naintindihan kita. Ang dami mo ng pinagdaanan. Pero gusto ko lang malaman mo kung ano ang nararamdaman ko. Huwag kang ma-pressure. Umaamin lang naman ako kung kailan ka lang magiging handa. Pero Silas, hindi mo kailangan madaliin ng kahit na ano. Hindi mo na rin kailangan sumagot pa. Gusto ko lang na nandito kasama kayo gaya ng dati. Ilang buwan ding pinag-isipan ni Adele kung ano ang gusto niyang mangyari kasama si Silas. May nararamdaman din naman siya para kay Silas. Hindi mahirap mahalin ng isang lalaking ma-effort at mabait. Kay Silas, na siguro makikita ni Adele ang ideal na lalaki. Kung pagbabasehan, kaya naman sinagot niya ang panliligaw nito at naging opisyal na sila. At ngayong tanghali, nag-aayos si Adele sa harap ng salamin dahil may pupuntahan sila kasama ang mga bata. Mommy, bakit ka nanginginig? Tanong nga ni Arya habang sinusuklay ang buhok ng ina. Parang hindi ka makahinga. Nakakakabalang anak. First time kong makilala ang lola ni Silas. Si Lola? Yung may malaking bahay at maraming halaman? Tanong nga ni Amos. Tumango si Adele. Oo, siya yun. Nakakakaba talaga Kaya mag-behave kayo mamaya, huwag kayong magtatakbuhan at magpapasaway. At mag-aaway. Si Aida naman ang nagtaas nga ng kilay. Paano pag tinanong ako kung anong gusto kong maging paglaki ko, sasabihin ko ba na engineer din para matuwa siya? Napangiti si Adele. Ikaw ang bahala. Kahit naman anong gusto mo. Pwede naman pero wag mong sabihin dahil mayaman si Silas ha. Tumawa nga si Arya. Kasi totoo naman mommy. Pinandilatan nga sila ni Adele. Arya behave. Pagdating nga nila sa bahay ng lola nga ni Silas, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at amoy ng mga bulaklak. Malaki ang bahay pero hindi intimidating. May mga antigong muebles, mga larawan sa dingding at isang matandang babae na nakaupo sa veranda. Lola, this is Adele and the kids. Bati nga ni Silas nang makalapit nga at tumalik nga sa pisngi ng matanda. Good afternoon po. Sabay nga ni Adele na sad. Good afternoon po. Sabay-sabay na bati din naman ng mga bata. Aba, ang dami niyong magaganda at gwapo nga po Silas Parang mini you. Saad pa nga ng matanda. Naku Lola, hindi po. Hindi ko po jeans yan pero maganda naman ang pinanggalingan. Tumingin ang matanda kay Adele. So ikaw pala si Adele. Finally, nakalala na rin kita. Ang tagal ko nang naririnig yung pangalan mo, lagi kanyang binabanggit at kunikwento, pati mga bata. Medyo nahiya pa nga si Adele. Pasensya na po kung minsan nakakagulo po sila kay Silas Gulo? Hindi yun gulo iha. Ingay lang yan, senyales na may buhay sa bahay. Biglang sumigaw si Amos habang nakasilip sa loob ng veranda. Wow Lola, may fountain po kayo. Pwede po bang maglaro doon? Umiling nga si Adele at nagmamadaling hinawakan ng kamay ng anak. Amos, wag kang magtanong ng ganun. Nakakahiya. Ngunit tumawa lang ang matanda. Hayaan mo siya Adele. Ganyan din si Silas ng bata, walang preno sa tanong. Napakamot ng ulo nga si Silas. Lola please, not the childhood stories. Saad na nga lamang nito. Bakit naman hindi? Si Silas yan, lagi ang nahuhulog sa kanal noon. Mabuti pa nga itong mga bata marunong magmano. Natawa na nga lamang si Adele at pati nga ang mga bata. Humalakhak. Lola, pwede po ba maglaro sa garden ng daming flowers? Saad naman ni Arya. Of course.
Pero wag niyong bubunutin na, baka magtampo yung halaman ko. Sagot naman ng matanda. Tumakbo ang mga bata papunta sa hardin. Si Adele naman naiwan kasama si Silas at ang lola nito. Alam mo Iha, nung una kong narinig na may 4 kang anak, medyo nagulat din ako. Hindi araw-araw nakakakita ng single mom na quadruplets ang anak. Panimula ng matanda. Ngumiti si Adele pero medyo nahihiya siya. Opo, bihira nga raw po. Pero mas bihira pa siguro yung makahanap ng lalaking tatanggap sa aming 5. Napatingin si Lola kay Silas, saka ngumiti. Kaya proud ako sa apo ko at higit pa doon proud ako sa iyo Adele. Kasi hindi madaling magpalaki ng mga anak ng mag-isa. Alam ko yon dahil naging single mom din ako na ulila si Silas sa mga magulang niya noon, kaya alam niyang gaano kahirap tumayong mag-isa. Ngayon ko lang nalaman, ma'am. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Natatawang sabi nga ni Lola. Lola na lang. Lalo na't mukhang tatagal ka sa buhay ng apo ko. Napatingin nga si Adele kay Silas at parehong natawa. Lola, don't scare her. Saad na nga lamang ni Silas. Aba, bakit naman siya matatakot? Kung ako nga, mas gusto ko lang magkaapo ka agad. Nasa tamang edad naman kayo pareho. 30 ka na, diba Adele? 32 po. Eh di mas maganda. Wala nang rason para maghintay pa. Bumuo na kayo ng pamilya. Total kalahati na nga ng buhay mo hawak ni Silas. Pagbalik ng mga bata mula sa garden, may bit-bit silang mga bulaklak at isang palaka. Lola, look! We found the frog! Sigaw pa nga ni Amos. At pinakita pa nga ang maliit na palaka. Amos, ibalik mo yan sa garden. Anak, hindi yan pet. Gulat na saad nga ni Adele na tila nahihiya pa pero tumawa lang si Lola. Hayaan mo na. Baka magiging prinsipa yan balang araw. Eh di para kay mommy kasi princess siya. Sigaw naman ni Arya. Napangiti nga si Silas. Mukhang ako ang talo rito may kalaban na akong palaka. Sorry Daddy Silas pero baka yung palaka na yun ang destiny ni mommy. Excuse me? Kailangan ko yatang kausapin yung palaka mamaya. Kunot noong sagot pa nga ni Silas. Natawa nga, si Lola at hinaplos ang balikat ni Adele. Ang saya niyong tignan, alam mo anak? Hindi ako madalas magkamali sa tao pero sa'yo alam kong tama ang pakaramdam ko. Bagay talaga kayong dalawa. Lumaki na ang mga bata at mga binatilyo at dalagita na ngayon. Si Adele naman ay isa ng ganap na project architect. Matapos niyang ipagpatuloy ang kursong dati, iniwan dahil sa mga pangyayari. Si Silas naman ay patuloy na namamayagpag bilang engineer at business partner na rin ni Adele. Isang Sabado ng umaga, nasa kusina si Adele at naghahalo ng pancake mix habang nagsasalita si Amos mula sa sala. Ma'am, wag masyadong toasted gusto ko ng light brown lang. Light brown ka dyan, kumain ka muna ng prutas habang nagluluto ko. Sad nga ni Adele. Sumilip si Silas mula sa pintuan. You know what Adele? Kahit anong gawin mo tong mga batang to parang clone mo talaga. Ngumiti si Adele at hindi inaalis ang tingin sa niluluto. Sino ba kasing araw-araw nagtuturo ng corny jokes nila? Ikaw din naman. Tama yun. Sabat nga ni Ira, napapasok nga sa kusina. Sabi nga ni teacher kapag pogi daw ang tatay nagiging maganda ang anak. Natawa si Silas, pero napatingin kay Adele. Narinig mo yun? Baka may tama rin yung teacher nyo. Sagot ni Adele na kunwari seryoso. Mommy, bakit hindi pa tayo kumakain? Gutom na ako. Saad ni Ira. Wait lang, last batch na to. Sagot naman ni Adele. Biglang pumasok si Aiden, bitbit nga ang isang lumang photo album. Mommy, look yung picture natin nung nagpunta tayo sa bahay ni Lola. Agad silang nagsiksikan sa sofa at nagkagulo habang binubuklat ang mga larawan. Naroon yung unang family trip nila sa Baguio, yung birthday ni Silas kung saan may towel pa siya sa noo, at ang unang araw ni Adele bilang architect. Napangiti si Silas habang tinitingnan ng mga larawan. Grabe, parang kahapon lang lahat ng to.
Dati 4 lang silang makulit. Ngayon 4 na ring binata at dalaga. Ngumiti si Silas. At least sabay tayong tumanda sa pag-aalaga sa kanila. Nagpasya silang bumisita kay Lola na ngayon ay medyo mahina na nga. Pero masigla pa rin ang magbiro. Aba, kumpleto kayo ah. Sabi nga ni Lola habang pinagmamasdan silang lahat. Ang gaganda ng mga apo ko. At si Silas mukhang lalong gumagwapo. Simula nang magkapamilya. Lola, hindi pa naman po kami kasali. Tawa nga ni Adele. Hay nako, sa tagal niyong magkasama, kasal na kayo dapat. Kasal naman na kayo sa mata ng langit eh. Sagot nga ng matanda. Nagkatinginan si Adele at Silas. Ngumiti lang si Silas at marahang hinawakan ng kamay ni Adele sa ilalim ng mesa. Nagpasya rin sina Adele at Silas na magpakasal kahit simple lang. Ngunit gaya ng inaasahan, tuto lang 4 na anak. Mami, ayoko ng simple. Reklamo nga ni Arya habang pinipisil ang tela ng puting gown na hawak nga ni Adele. Dapat may mga fairy lights at may mga art sa puno po. Romantic dapat, Mami. Sumingit nga si Amos na abala nga sa cellphone. Saka dapat may band. Hindi yung playlist lang ni Daddy na puro old songs. Napahiling nga si Silas habang nagkakape. Excuse me, mga classics yun. Hindi kayo marunong mag-appreciate ng totoong music. Tumawa nga si Adele habang pinupunasan ng kamay sa tuwalya. Silas, wag mong sabayan. Alam mo naman tong mga to, gusto lagi may drama. Hindi naman araw-araw ikakasal ka eh. Dapat memorable. Ani naman ni Aiden. Tumango si Ira sabay halukip-kip nga ng braso. Yes, Mommy, we waited this long for you and Daddy Silas dapat worth it. Napangiti si Adele habang pinagmamasdan ng mga anak. Okay, fine, pero simple pa rin ha. Hindi ko kaya ng malaking event. Ang mahal ng catering ngayon. Dumating ang araw ng kasal, nakaayos ang mga quadruplets sa harap. Ang mga lalaki ay nakaputing barong at ang kambal na babae ay nakapastel dresses. Si Lola naman, kahit nakaupo na sa wheelchair, ay buhay na buhay ang mga mata habang pinagmamasdan ng eksena. Ang tagal kong hinintay to. Sabi nga ni Lola habang hawak ang kamay ni Adele bago magsimula ang seremonya. Ang sarap sa pakiramdam na makitang buo na kayo. Salamat, Lola. Sagot ni Adele at halos mangilid ang luha. Nagsimula ang seremonya sa ilalim ng malaking punong may nakasabit na mga ilaw. Habang naglalakad si Adele sa aisle, tinutulungan siya ni Amos na hawak ang bouquet, habang si Arya ay nagtatapon ng petals sa unahan. Pagdating niya sa altar, nakatingin sa kanya si Silas. You look beautiful. Bulong ni Silas nang magtagpo sila. Pagkatapos ng mga panata, sabay nilang tiningnan si Lola na bahagyang tumango. Tama na ang drama. Kiss her already. Sigaw nito. Sabay tawanan ng lahat. Hinalikan ni Silas si Adele sa gitna ng halakhakan habang ang mga bata ay pumalakpak at nagsigawan. Sa bawat yugto ng buhay ng tao, may mga pangyayaring tila hindi kayang ipaliwanag sa unang tingin madalas. Ito ang mga sandaling tinatanong natin ang langit kung bakit tila tayo pa ang pinili nitong subukin. Ngunit sa likod ng bawat sugat at luha, may dahilan kung bakit kailangang pagdaanan natin ang mga iyon. Hindi dumarating ang mga mabibigat na pagsubok para sirain ang tao, kundi para hubugin. Tulad ni Adele, minsan ay kailangang mabasag muna ang puso upang matutunan nating tumayo sa sariling paa. Kailangan munang may mawalan bago maunawaan ang halaga ng mga taong dumarating upang punan ng kakulangan. Ang bawat trahedya, gaano man ito kasakit, ay may dalang layunin. Maaaring ito ay para alisin tayo sa sitwasyong hindi na makakabuti sa atin. Maaaring ito rin ay daan para makilala natin ang mga taong itinakdang magpabago sa ating pananaw sa buhay. Tulad ni Silas, may mga kasalanang hindi sinasadya,
ngunit nagiging daan upang matuklasan natin kung gaano kalalim ang kakayahan nating magsisi, bumawi, at magbago. Ang masamang pangyayari ay hindi katapusan. Isa lamang itong paanyaya para magsimula ulit. Kung paano natin haharapin ang mga ito, doon na susukat ang tunay na lakas ng loob at karakter ng tao. Ang iba'y pinipiling magtago sa sakit. Ang iba na may ginagamit ang sakit bilang apoy para muling tumayo. Nasa tao ang pagpili kung mananatiling bihag ng nakaraan o gagamitin ang karanasan bilang sandata para sa kinabukasan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Silas at Adele. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Mizer Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatiko, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña,
Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio,
Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Pelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Not Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Belisa de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong,
Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.